Kaya pamilya. Malaking panalo ng Barca sa Villarreal sa isang laban na talagang pinagtrabahuhan at pinaglabanan ng koponan ni Hansi Flick. Para sa akin, mahusay ang laban ng dalawang magkalabang parehong mataas ang antas. Ang Villarreal ay may dalang kamanghamanghang record. 7 laban na hindi natatalo, na may 7 panalo, sa tingin ko 6 na panalo at 1 tabla. Ang Barca ay galing sa 8 sunod-sunod na panalo sa liga. Maganda ang laban dahil parehong umaatake ang dalawang koponan. At totoo na ang penalty ng Barca ay napakalinaw. Si Rafinha ang nagpasok nito. At pagkatapos, noong malapit ng manalo ang Barca sa laban, dumating ang pagpapaalis. Para sa akin, malinaw ang pagpapaalis na nakita natin sa libu-libong larawan. Kahit may umiiyak at nagsasabi ng kalokohan, alam ng lahat na pulang-pula talaga iyon, parang katedral. Paano kung hindi nakialam ang video assistant referee? Kaya tigilan na ang pag-iyak at tanggapin na pulang card talaga iyon. Tapos, si Renato Vega ang may gawa niyan, kaya napaaga siyang naligo. Mula noon, bahagyang umatras ang Villarreal, pero kahit ganoon, maganda pa rin ang ipinakita nilang laban. Sa tingin ko dapat masaya si Marcelino at wala siyang dapat sisihin o sabihin na maliit na penalty lang iyon. Kasi para lang siyang nagrereklamo at sa palagay ko, hindi iyon makakatulong sa kanya. Mas magaling ang Barca. Totoo na ang koponan ni Flick ay nagbigay ng sobra talaga. May ilang mga pagkakataon na masyado kaming nagbigay. Malalaking pagkakamali ni Gerard Martin, Cubarsí at Valdez sa paglabas ng bola na hindi dapat nangyari. Pero buti na lang, nandoon si Joan Garcia, napakahusay niya at lahat ng dapat saluhin, napigilan niya ng kamangha-mangha. Para diyan siya kinuha ng Barca, para sa mga mahahalagang laban, mga importanteng laro, lumitaw ang goalkeeper, para sa akin, kamangha-manghang laban. Ang hindi magandang balita ay ang injury ni Koundé. Sa huling bahagi, tumatak sa akin ang napakagandang laro ni na Frenkie at John, pati na rin ang mahusay na laro ni Rafinha. Isa na namang araw na pinatatahimik ni Lamine ang mga kritiko, isa na namang gabi ng football. Nagustuhan ko rin talaga ang ikalawang bahagi, ang mga minutong nalaro ni Marc Bernal. Sa tingin ko, unti-unti siyang nakakakuha ng ritmo, pero mukhang magiging kamangha-manghang manlalaro siya. Itong manlalarong ito ay may tindig, may napakataas na kalidad, at wala akong narinig na sinuman na nagsalita tungkol sa kanya. Sa pagsusuring ito, sa tingin ko si Marc Bernal ay napakahusay. Parang si Eric Garcia na tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy at patuloy na nagpapakita ng kakaibang antas. Higit pa sa karaniwan. Kamangha-manghang manlalaro si Eric Garcia. Negatibo ang napansin ko, gaya ng sabi ko. Sina Cubarsí, Gerardo, Martin at Valde ay karaniwan lang. Si Fermin medyo hindi rin pantay ang laro. Hindi rin maganda ang laro ni Ferran Torres at Lewandowski. Si Marco Rashford naging masigla siya sa ikalawang kalahati nang pumasok siya at sa kabuuan, masaya ako. 8-8, 4 na puntos ang lamang ng Barca. At bilang pagtatapos, mga ginang at ginoo, isang taong 2025 na tiyak na tatatak sa kasaysayan. Isang Barca na may kahanga-hangang mga rekord. Isang Barca na nanalo ng Liga, Copa del Rey, Supercopa de España at sa loob ng 2 linggo ay lalaban pa para sa isa pa. Malaki ang mga numero ni Hansi Flick. Para sa akin, kabilang ang kanyang koponan sa top 5 sa kasaysayan ng Barca pagdating sa goals sa isang taon. Ibig sabihin, talagang napakatindi. At sa lahat ng ito, upang maikling tapusin ang pagsusuri sa laban kontra Villarreal. Si Subale na hindi naman naglaro. Si Pedri ang malaking nawala sa laban na iyon. Kung nandoon siya, hindi natin alam ang magiging resulta. Pero laban iyon para kay Pedri. Maraming espasyo. May mga bahagi rin na kailangan ng Barca na kontrolin ang laro at medyo hinanap-hanap siya. Pero, inuulit ko, si Frenkie de Jong ay napakagaling at talagang nagustuhan ko ang laro niya. Ipinapakita ko ang optimismo, kasiyahan. Sa tingin ko ang Barca ay hindi pa 100% na wala pa sa pinakamataas na antas ang mga manlalaro nila. Naglaro sila ng kamangha-mangha, nakikipagkompetensya ng todo, nagpe-pressure gaya ng nararapat at napakabagsik. Sa harap ng goal, nanginginig pa rin ang crossbar ng Villarreal dahil sa malakas na tira ni Rafinha. Sa tingin ko dapat tayong maging masaya rito. Paparating na ang taong 2000
at 26 na sana ay maging matagumpay. Sa unang linggo ng Enero, may laban tayo sa Cornellà, Derbing Catalan, Espanyol Barça. Sa sumunod na linggo, midweek, laban naman kontra Athletic Club de Bilbao, semifinals ng Supercopa de España. Ingat, ingat. Kung mananalo tayo ay aabot tayo sa final sa linggo. Puff at ingat dahil pwedeng makuha ang unang titulo ng season, darating ang unang titulo. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng Copa del Rey. Ang susunod na round, Octavos de Final, magkakaroon din tayo ng liga. Ibig sabihin, puro malalaking laban. Darating ang kamanghamanghang simula ng taon, pamilya. Kaya sobrang saya ko, totoo. At ngayon, ang malaking tanong, ano ang hinihiling mo sa bagong taon? Ano ang hiling mo bilang kule sa Barça sa 2026? La Liga, Copa del Rey, Champions, Supercopa de España? Gusto mo ba lahat, doblete o triplet? Ano bang gusto mo? Bakit gusto ng lahat magkomento sa akin? Ano bang hiling nila para sa 2026? At syempre, bukod sa kalusugan, at lahat ng magagandang bagay, pero ano ang hinihiling mo? At isa pang bagay tungkol sa mga transfer, tungkol sa transfer market, ang pagkawala ni Christensen. Ang kalagayan ni Araujo. Sa tingin mo ba kailangan ng Barca maghahanap ng sentral sa merkado? Sa tingin ko, oo. Hindi ko alam kung sino, paano o kung ipapahiram lang. Bibilhin. Hindi ko alam. Pero sa tingin ko kailangan talagang magdala ng Barca ng isang sentral para maglaro. Ang huling bahagi ng season. Sobrang importante sana, pero naiintindihan ko na mahirap. Mahirap talaga. Pero sige, tignan natin kung anong makikita natin dyan. Tignan natin kung anong mangyayari. Kung anong fair play ang meron tayo na pwedeng gamitin. Mahihirap ito, pero huwag ka ring mawala ng pag-asa dyan. At tungkol dito na lagi ninyong binabanggit, lahat ng pinag-uusapan natin tungkol sa Barca, sa positibong banda, nangyayari o nagkakataon na sa kabila, sa Madrid, talagang masama ang kalagayan. Total na krisis. Vinicius, bakit tinanggal mo ang jersey ng Madrid sa profile mo sa social media? Malakas na buo ang narinig kamakailan sa Bernabeu. Tila walang laro ang Madrid ni Xabi Alonso. At 4 na puntos na lang ang pagitan ng Barca. Ibig sabihin, mukhang maayos ang lahat, pero syempre kailangan pa rin ng kababaang loob at magpatuloy sa pagtatrabaho. At kami, tutok lang sa aming ginagawa. Coolers. Nais ko kayong batiin ng isang masayang bagong taon, 2026, at gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa amin sa bawat live at sa bawat laro. Kaya ang aking pinakamabuting hangarin, mga biyaya para sa lahat, at sana sa darating na taon ay magdala ang Barca ng maraming saya sa atin. Barca kahapon, ngayon at palagi. Salamat mga kaibigan.